Magandang umaga po sa ating lahat. Iilang bilang na bilang pa po tayo pero 10:40 na po. So start na po tayo habang wala pa po si Pastor din po. Nagbabiyahe pa. Remind ko lang po yung chapel courtesy. Pakilagay na lang po sa silent mode yung ating mga cellphone para makapag-concentrate po tayo sa message ni Lord. Please let our kids join in our Sunday school and worship service. Let's make the best use of our time and fellowship by observing punctuality. Please refrain from making unnecessary sounds from the sermon. Okay. Call to worship, Psalm 30. I will exalt thee, O Lord, for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me. O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. Thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. For his anger endured but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy come in the morning. And in my prosperity I said, I shall never be moved. Lord, by thy favor last hast made my mountain to stand strong. Thou did hide thy face, and I was troubled. I cried to thee, O Lord, and unto the Lord I made supplication. What profit is there in my blood when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? Shall it declare thy truth? Hear, O Lord, and have mercy upon me. Lord, be thou my helper. Tayo po'y tumayo at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito sa aming paggising. Maraming salamat po at ang mga kapatiran ay nakarating dito ng ligtas. Sa mga wala pa po, Panginoon, hawakan mo po sila, balutin mo po sila ng iyong banal na dugo para makarating po sila ng ligtas dito. Gayon din po sa kanilang pag-uwi. Panginoon, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isip, ang aming diwa, na hindi lamang po sa isipan namin maiiwan ang mga mensahe mo, kundi sa aming mga puso para magamit namin sa pag-share sa mga taong hindi pa po ligtas at sana po'y maisama namin sa inyong kaharian. Panginoon, maraming salamat po sa mga blessings niyo po sa amin araw-araw. Patawarin niyo rin po kami sa mga kasalanang aming nagagawa, naiisip. Kayo na po ang bahalang magpatawad sa amin, Panginoon. At ang lagi po naming samo, bigyan niyo po kami ng malinis na puso, malinis na isipan at malinis na bibig. Maraming salamat pong muli, Panginoon, sa lahat ng inyong blessing sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dadako sa ating worship in singing sa pamamagitan din po ng ating mga worship team, music team, and si Kuya Bobot po ang ating worship song leader. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang malungkot na. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magpupuri at magagalak
lalo na tayo po'y sama-samang lalapit sa presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, sobrang nakatuwa sa ating mga puso at meron tayong kagalakan at magpapasalamat tayo sa Diyos tuwing makikita natin yung ating mga kapwa-tao tsaka yung kalikasan. No, bakit? Kasi ito yung mga bagay na makikita natin kung sino ang ating Panginoon. Di ba po? So, makikita natin kung gaano siya kadakila at paano niya nagawa yung mga kamahang-mahanghang bagay na meron tayong nakikita. Kaya sa bawat umaga, sa bawat oras, sa bawat minuto ng ating buhay, tayo'y patuloy na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Come on, church! Purihin natin ang ating Panginoon at ibigay natin lahat sa Kanya ang ating papuri at pasasalamat. Ang mahistan, ang kalawakan, di ko maunawaan. Ang dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Come on, church! Salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kaibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa atin. Come on, church! Let's sing salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Come on, let's sing salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Come on, church! Salamat, salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Come on, church, awitin natin, buhay! Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Lakasan po natin, buhay ko! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y let's go! Come on, church! Ang nanaisin pa, hindi pasalamatan. For the last time, buhay ko! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad. Come on,
church. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Come on, church! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. For the last time, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah. Sa Kanya po lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba, sapagkat siya'y nag-iisang Diyos. Wala siyang katulad. Tuloy po tayong umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Awitin natin na meron po tayong panalangin at pagsusumamo sa ating Ama, sa ating dakilang Hari, sa ating tagapagligtas, na walang iba, ating Panginoong Hesus. Lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Awitin na may pagsamba. Kumahan lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay
panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang makantay sa'yo. Ikaw ang Diyos sa noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tunay wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos noong paman. Ikaw ang Diyos ngayon at sa kasalukuyan. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon sapagkat wala siyang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, church! Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, church! Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming piling. Isisigaw sa buong mundo. Come on, church! Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon at ibigay natin sa Kanya patuloy na kadakilaan. Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Come on, church. Let's sing pupurihin. Ang aming alay ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Patuloy po tayo lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y
on, church, let's sing. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sabay-sabay po natin awit. Ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Come on, church! Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah. Tunay pong kayo'y mabuti. Tunay pong kayo'y nag-iisang Diyos. Kayo ang aming nag-iisang hari. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin po ang ating Panginoon. Sa Kanya po lahat ng papuri at pasasalamat. Ating magsamba. Amen. Salamat. Magandang umaga po. Kami po ay narito sa iyong banal na sambahan, banal na tahanan, na kung saan kami ay nagpupuri, sumasamba, at nagpapasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin sa araw-araw, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Tunay nga po, Panginoon, na wala kang katulad. Nag-iisa ka lamang sa buong mundo. At sa puso namin, ikaw lang ang nakatatak. At kami po ay tiwalang-tiwala at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, sa araw na to, O Lord, hinihiling namin ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig na napakadakila sa lahat ng iyong mga anak. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Sa anumang pagsubok, kasama ka namin palagi, Panginoon. Simula nang tanggapin ka namin, ay kasama ka namin sa lahat ng lakad, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga pagsubok, Panginoon. Kaya nga po, salamat po sa araw na to, Lord. Patawad po sa mga pagkukulang namin, sa mga pagkakamali namin na nagagawa. Kayo po nakakaalam kung ano po itong nasa isip namin, nasa puso namin. Kaya humihingi po kami ng patawad sa iyo, O Lord. Linisin mo po kami, lalo't higit sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo. Salamat po sa dakilang araw na lagi mong pinahahatid po sa amin, O Lord. Salamat po sa 40 years na pagsamba namin dito sa iyong banal na
tahanan. Na sinamahan mo kami sa lahat ng hirap, sa lahat ng pagsubok, Panginoon. At narito po kami nakatayo sa harapan mo, Lord. Nawa maging kapuri-puri kami sa iyong harapan, Panginoon. Na tunay nga po, inari mo kaming anak, tinanggap mo kami, kaya wala po kaming may pagmamalaki dahil ikaw po ang pumili sa amin. Kaya salamat po, anak, kasama kami sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya nga po, sa mga pagsubok na to, sino man ang nakakaramdam, alam namin, Panginoon, may kasagutan ang lahat, may resulta po ang lahat. Anumang problema, kaya namin tanggapin, Panginoon, dahil kayo po ang lumalaban sa harapan namin. Kaya nga po, mga kaaway, ay wala pong magagawa dahil kayo po ang nasa aming harapan, nasa lahat ng paligid at higit sa lahat po, kasama ka namin sa lahat ng sandali ng buhay namin, Panginoon. Tulad nga po ngayon, Panginoon, lahat po ng aming mga kapatid, O Lord, dalhin mo po sa lugar na ito na kung saan ikaw po ay aming purihin at sambahin ng walang hanggan. Dahil alam namin ng pangako mo ay matutupad lahat, Panginoon. Wala sa tao ang pangako. Ikaw lamang po ang nagiging totoo sa buhay namin, O Lord. Salamat po sa mga pastor namin, Panginoon, sa mga church leaders, sa aming mga manggagawa sa simbahang ito, O Lord, na tulong-tulong po kami upang maging ganap ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, matupad namin ang lahat ng mga natututunan namin sa iyo, Panginoon, yung mga utos mo na magampanan namin hanggang sa muli naming pagkikita sa iyong muli mong pagdating, O Lord. Nawa, Panginoon, makasama namin ang lahat-lahat po ng pamilya namin, lahat ng mga kamag-anak, lahat ng mga kaibigan, at higit sa lahat po, yung kami ay humahayo para ipamalita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na walang kapantay, walang katumbas, na madama nawa ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dakila ang iyong pag-ibig, O Lord, na hindi namin makakalimutan. Kasama ka namin sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng mga nangyayari, Panginoon. Kaya nga po, salamat po, Lord, sa mga dumating na bagyo sa buhay namin at yung mga totoong bagyo, O Lord, nagpapasalamat kami. Ano man ang nangyari sa aming paligid, O Lord, nandun ka, na prinotektahan mo kami, na hindi po kami nasalanta ng anumang sagabal na ito, O Lord. Tunay nga po na ikaw po ang aming Diyos na nagmamahal sa bawat anak mo na sumasampalataya sa inyo, O Lord. Salamat po sa mga magbe-birthday po, sa mga sa linggong ito, Panginoon. Alam namin na ipinagkakaloob mo ang inyong pag-ibig sa kanila, na makilala ka ng husto, at ikaw po ang idadakila nila sa kanilang puso. O Lord, salamat po sa taon na dinadagdag mo sa bawat isa sa amin na nagbe-birthday, sa aming mga buwan na itinakda mo, O Lord. Kaya nga po, ang pag-ibig mo talaga ang namumutawi sa aming mga bibig, O Lord. At ito po ang pinamamalita namin sa buong sangsinukob. Kung maari lang po, madala namin ito kahit saan, Panginoon, na sa mundong ito, Lord. Nawa ay palambutin mo na po yung puso ng mga tao, Panginoon, na sa mga sandaling to, Lord, marami pa rin po ang ayaw kumilala sa iyo, Lord. Naaawa man po kami, O Panginoon, pero kayo po ang makakapagpalit ng kanilang diwa, Opo. Kayo po ang makakapagsabi kung kailan po sila tatanggap sa inyo, O Lord. Wala kaming gagawin kundi pamalita lamang ang iyong kabutihan, ang iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Na ano man ang mangyari, Panginoon, alam namin
makakasama namin kayo sa muli mong pagdating, O Lord. Marami na rin po ang nawala sa aming simbahan na to. Pero alam po namin na sa inyo na siyang kalinga, Panginoon. Kaya nga po, natutuwa po kami na yung mga kumilala sa inyo ay nandoon na sa inyong sinapupunan. Ganon din po kami, Panginoon, na kumikilala sa iyo, nagmamahal sa inyo. Alam namin na darating ang panahon, tulad nga po ng mga pamilya namin, O Lord, na makailangan maisama rin po namin sa muli mong pagdating. At sa mga trials na dumatating, Lord, alisin mo po lahat ang stress, ang depression sa kanilang isip. At nariyan ka, nandito ka sa piling namin na siyang lulutas lahat ng mga problema. Wala pong mangyayari ang diablo para sa amin dahil nakakapit po kami sa inyo, Panginoon. Ganon din po, Lord, salamat po sa mga nararanasan po namin na mga hindi rin kaya-aya sa aming katawan. Alam po namin, mula sa kabataan hanggang sa katandaan ay may nararamdaman po kami. Yung mga sakit na sabi nga po ay ito po ay katandaan na, Panginoon. Kaya nga po, tinatanggap po namin, Panginoon. Salamat po, nakakaya pa namin tumayo. Nakakaya pa naming umaten dito sa ating mga gawain, Panginoon. Dahil kayo po ang humahawak sa amin, O Lord. Naiinda po namin ang mga paghihirap na ito. Pero ang nakikita namin ay yung kadakilaan mo. Kaya wala pong katumbas ang kaligayahan na yon. Ano man ang hirap, kaya namin dahil kasama po namin kayo. Salamat din po sa mga may sakit ngayon, O Lord. Hipuin mo po sila. Yakapin mo sila ng mahigpit, Panginoon. Na madama nila ang iyong init ng pagmamahal, lalo't higit ang amin pong mga kapatiran. Unang-una na po si Mama Gigi, O Lord. Inihibik namin sa inyo, Panginoon, na lalakas siya, gagaling siya. Pagagalingin mo siya at mananatili pa ring buhay sa habang panahon kung saan mo kami muling kukunin, O Lord. Lahat po ng mga may sakit ngayon, hindi ko man kayo maisa-isa, Panginoon, hinihiling po namin na pagalingin mo po sila, Panginoon, para maging masaya po sila anumang oras na naisin nila, kung sila'y mamasyal, kung sila'y pumunta kung saan-saan, Panginoon. Dala-dala ang iyong mensahe, O Lord, na kailangan ipamalita namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagka-Diyos, Panginoon, na kung saan na nantili din kaming wala noon, Panginoon, pero ikaw ang pumili sa amin. Kaya po, salamat po. Ngayon, nararanasan namin sa hirap at ginhawa, nararanasan po namin ang kaligayahan sa piling mo dahil kasama ka namin. Hindi mo po kami iiwanan at pababayaan. Yan po ang pangako mo sa bawat isa sa amin. Kaya po nananatili kami sa pag-ibig mo, Panginoon. Nawa maipamuhay namin ito, sa amin po makita ang iyong pag-ibig, O Lord. Makita nila sa aming galaw, sa aming salita, sa aming wika, sa lahat ng gagawin namin. Kayo po ang makita sa sarili namin, Panginoon. Nang sa ganon, marami pong tatanggap sa iyo, O Lord. Dahil kami po ay tumanggap sa iyo, nakilala ka namin, alam namin, walang imposible sa inyo, Panginoon. Mangyayari po ang lahat, Panginoon. Kaya nga po, yung aming mga lahat po ng aming mga tao sa aming panambahang ito, Panginoon, dumami po kami. Maikalat po ang iyong banal na salita at lahat po ay luluhod po sa inyo. Alam namin darating po ang panahon na ang lahat ay oo po sa inyo. Lahat po ay luluhod sa inyo at lahat po idideklara na ikaw ang aming Diyos na walang hanggang pagmamahal ay pinapakita mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Salamat din po sa aming mga sponsors, Panginoon, sa aming mga donors na nagbibigay pa rin po sa amin, na tumutulong din po sa amin para ito ay lumaganap, may magamit po kami sa lahat ng mga
gawain ng aming simbahan, Panginoon. Salamat po sa mga Bible studies na kinaaniban namin, Panginoon. At tuloy-tuloy po ang pagkilala namin sa inyo. Salamat po sa lahat po ng ginagawa mo po sa buhay namin, O Lord. Ganon din po, Panginoon, inilalapit po namin ang aming bayan, ang aming bansa, O Lord. Sa pangunguna po ng aming Pangulo, Panginoon, nawa, Panginoon, hanapin ka niya. Ikaw po ang kanyang makita. Ikaw po ang kanyang madama nang sa ganun po, kung ano po yung nararanasan niya sa buhay niya ay maipamalas niya rin sa kanyang pangunguna sa aming bansa, Panginoon. Nawa, Panginoon, alisin niyo na po lahat ang mga hindi maganda sa buhay ng mga politician, Panginoon. Alam namin, Lord, nalalapit na po yung eleksyon, Panginoon. Ituro mo po sa amin, ibigay mo po sa amin yung mga taong karapat-dapat na umupo, Panginoon, na walang ibang gagawin kundi ang paglingkuran ang buong bayan, ang buong bansa, nang walang anumang kasamaan na nasa puso nila, O Lord. Kung ano yung ipinangako nila sa kanilang paglalakad, ay ganun din po na sa kanilang pag-upo, tuparin nila lahat yun, Panginoon, na maglingkod sila sa bayan. At itama ang lahat na hindi tuwid sa nangyayari po sa aming bansa, Panginoon. Lalo po ngayon, napakarami pong problema, Panginoon. Pero alam namin po, kayo pa rin po ang lulutas ng lahat ng ito. Kaya nga po, Lord, pinapamanhik po namin sa inyo, Lord. Tawagin mo sila, Panginoon. Nawa, lumapit sila sa inyo. Nawa, makita nila ang pagmamahal mo na nararanasan din namin, Panginoon. Wala ang kayamanan ng mundo, O Lord, sa pagmamahal na ibinibigay mo sa amin. Alam namin, O Lord, ito na yung panahon na hindi na kami dapat tumingin sa material na bagay, kundi yung ano ang magagawa namin para sa muli mong pagbabalik. Para nang sa ganon, O Lord, lahat po kami ay kaaya-aya sa iyong paningin. Lahat po kami ay makakasama ng maligaya sa piling mo, O Lord. Wala pong maiiwan sa amin, Panginoon. Lahat ay yuyuko sa iyo. Lahat ay lulod sa iyo, Panginoon. Para nang sa ganon, magiging masaya po ang buhay namin habang kami ay narito sa buong mundo. Sa buong mundong ito na kung saan ay laganap ang kasamaan, O Lord. Pero nandyan ka, O Lord, hindi kami mahahawa sa anumang kasamaan na ito, bagkos nakatingin kami sa iyo, Lord. Ikaw po ang aming Diyos, ikaw po ang pinuno namin, at ikaw po ang totoo, ikaw po ang tama na dapat sundin ng lahat ng tao, Lord. Salamat po, Lord. At kami po ay nakakilala sa iyo, kaya may kapangyarihan din po kami. Sa tulong mo, Panginoon, ay magagampanan namin ang iniuutos mo na humayo at ipamalita ang dakilang pag-ibig mo. Ang good news ay para sa iyo lamang, O Lord. Kaya po, maraming pong salamat, Panginoon. At narito kami na nagpupuri sa iyo, sama-sama. Ganon din po nawa, Panginoon, tulungan mo rin po yung aming mga kamag-anak, mga kaibigan na nasa abroad, lalo't yung mga tumutulong sa aming simbahan, O Lord, na ipagpatuloy ang gawain na ito, na kung saan man mga pangangailangan ay kaya-kaya pong ilahad, Panginoon, at makatulong po sa pagdideklara ng iyong kapangyarihan, ng iyong kaharian, O Lord. Salamat po sa kanila na mga donors namin. Salamat po sa lahat, Panginoon. Yung aming music team, yung aming mga elders, church leaders, mga bata, mga kabataan na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Hiningi po namin ang iyong pagmamahal na aming makamtan sa lahat ng sandali. Na hindi ito mawawala sa amin dahil kasama ka namin, Panginoon. At sa oras na to, Lord,
kami po ay makakarinig ng iyong banal na mensahe. Kaya nga po, Lord, i-bless mo po ang aming pastor na siyang magbibigay ng mensahe na manggagaling sa iyo, Panginoon. I-bless mo po ang kanyang pamilya, ang kanyang mga gawain na alam namin po, Lord, napakarami. Mga Bible studies na kanyang ginagawa, O Panginoon, at mga pag-aaral upang lalo pa siyang kumilala sa inyo. Ganon din po kami, Panginoon, na maging malalim pa rin po ang pagkilala namin sa iyo, Lord. Kaya po, Lord, sa umagang ito, ay kami po ay mabibless ng iyong mga banal na pananalita na manggagaling po sa aming pastor. Bless mo po siya sa araw na to, Panginoon. At kami pong lahat ay mabibless din sa inyong mga salita na ibababa niya. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus na siyang tagapagligtas ng aming buhay. Amen. Gandang umaga po, makakaupo po muna tayong lahat, mga kapatid. Maraming salamat, Ninang Loni, sa prayer. At napakalawak po at napakalalim ng mga nabanggit ninyo. Salamat din po sa kay Kuya Bobot, sa music team, and sa multimedia for continuously leading us in praising the Lord through songs and singing, and even yung mga boses ng bawat isa nakikiisa sa panalangin. Praise the Lord. Ako po ay personally nagpapasalamat din sa Panginoon dahil kahit pa paano nakakayanan ko po yun mag-preach dahil medyo recovering po ako mula sa sakit na nag-start pa po nung Tuesday at hinang-hina pa rin po ako ngayon at parang nilalagnat. So, praise the Lord that by God's grace, He will sustain me as I deliver God's word today. Happy New Year pa rin ba? Parang bilis lang ng panahon. Parang nung isang linggo iniinit pa natin yung mga tirang pagkain, ngayon parang naghahagilap na tayo kung paano magtutuloy-tuloy ang buong taon na ang bilis dumaan ng mga araw. Sabi nga nila, parang naka-fast forward daw pag January ang mga araw. Lalo na kapag busy tayo, kaya kapag nagkasakit ka, o kaya kapag talagang ang daming responsibilidad, it really makes, parang pag di mo siya napansin, time really goes fast. And that's why, mahalaga na ididikdik din natin yung tema natin for personal devotion. Dahil dito sa pagdating sa personal devotion, napapaalalahanan tayo to slow down, to reflect, to meditate, gaya ng napag-usapan natin nung nakaraan. And dito sa personal devotion, napakahalaga nung pundasyon, nung basis, yung core ng ating pananampalataya. Kanino ba o sino ba o ano ba ang basis, ang basehan ng ating pananampalataya? Dahil yung mga pananampalataya, pananaw, paniniwala, may basis yun eh. Like, for example, may naparod akong isang video tungkol sa parang isang foreigner, nagpunta siya ng North Korea tapos may pasikreto siyang video, kasi bawal yun dun eh. So nag-take siya ng video sa streets ng North Korea. Talagang iba-iba, ibang-ibang itsura ng bansang yun. So, bakit ganun sila? Bakit ibang-iba ang bansang yon? Bakit parang kadikit lang siya ng isa sa mga popular na bansa ngayon na South Korea, pero parang nasa ibang century ka or parang sa ibang planeta ka kapag nandoon ka. Why are they like that? Because they're a nation na may pinagbabasihan. They are a nation based on the views of their leaders, their former leaders, their founder as a nation, and a little bit of Marx, na medyo sobrang distorted na Marxism ng North Korea. So dahil yun yung basis nila, and it shows sa pamumuhay nila, and even as a nation, ito hindi lang sa isang individual kundi isang bansa. Also, why are some religious groups? Bakit yung ibang mga religious na mga groups sobrang passionate nila sa pakikipagtalo?
in arguing na sila yung tamang relihiyon, na parang kapag makakausap mo sila, parang laging ididigdik sa'yo, tapos parang sarado sila na makinig sa points mo. Gusto idikdik na sila ang tama. It's because that's how their founder formed their doctrines and their religion, na ito yung tama, no? Ito yung daan, ito yung kapamaraanan, ito yung mga tamang pananaw. And even yung founder nila, yun yung ginagawa, no? Pakikipag-debate, pakikipagtalo. And sad to say, ang basis ng ganong religion is dun sa taong yun. Ano? So that's the basis of their belief. So that radiates, kumbaga nagmamanifest siya sa mga followers, And today ang purpose natin is to understand yung basis ng ating pananampalataya. And alam naman natin, we're supposed to be based on Christ. Kaya nga tayo tinatawag na Christians. Tama? Naalala ko nung college ako, and parang second year yata, or first year, dahil nag-transfer ako ng school. No? Nung nag-transfer ako sa school, there was a time, may event sa school namin na nag-attend kami ng mass. So at that time, syempre, wala pa akong malay. I can't even say na totoong Kristiyano ako that time. But I know na nag-church ako sa United Church of Christ. So, nung time na yon, nag-church ako, nag-church, nag-attend kami ng misa. So, inaasar ako ng mga kaibigan ko. Sabi na, paano yun? Hindi ganito yung religion mo, so hindi ka totoong Kristiyano. So ganito pa ako makipag-argue nun. Sabi ko, tignan mo naman yung pangalan ng church namin, United Church of Christ. Bakit ako yung hindi Kristiyano, nandun yung Christ, sa pangalan ng church namin. So, napaka-naive at napaka-ignorante ko pa nun pagdating sa pananampalataya, and that's how I think it is, how I used to think, pero sa totoo lang, kahit gaano ka-obvious, that's the sad truth about many people who claim to be Christians, is that kapag inanalyze natin yung faith nila, and even sa akin nung time na yun, it's not actually based on Jesus. Even if I claim it to be, pero hindi. Kumbaga, puro claim lang ako nun. Napaka-naive pa ako nun. So, and even many other people, and even Christians, can claim that they're Christians, but when their faith is analyzed, wala talaga. Regardless of a denomination, regardless kung Baptist ka, kung UCCP ka, kung Methodist ka, kung Anglican or Pentecostal, it's not about actually the denomination. It's actually, ikaw as an individual, syempre nakaka-influence yung anong kinakaaniban mo. But you as an individual, where is your faith based on? Who is the basis? What is the basis? And today, ang purpose natin is to be reminded, alam naman na natin to, but we should be reminded, especially when we're talking about personal devotion, na ang ating pananampalataya ay nakabase sa iisang tao. At itong tao na to, ang pangalan niya ay si Jesus. Of course, we can talk about that he is not just a man later, pag-usapan natin yan, but that certain person is Jesus. And yung kanyang mga katuruan ay mahalaga para maging tapat na tagasunod ni Jesus. It's just unfortunate na kailangan natin ipaalala palagi yun, na kung tagasunod ka ni Jesus, mahalaga ang kanyang katuruan. Dahil sa tinagal-tagal ng Christianity, ang dami-dami ng kung ano-anong na-emphasize, tapos hindi naman yun nagmamatch or tumutugma sa teachings ni Jesus. Na sometimes, this is the sad thing na nababasa ko palagi. It says na there is no hatred just like Christian hatred. Or, ang worst pa nga sinasabing, there is no kind of hatred just like Christian love. Parang nababrand yung Christian love natin as hatred. Because lagi nating sinasabi, kaya ako to ginagawa, kaya ako kayo tinutulugsa, kaya ako kayo sinisita, dahil mahal ko kayo. Ganun na tayo magsalita minsan Kaya binabrand tayo as, there's no hatred
like Christian love. Ang saklap isipin na ganun ang tingin sa ating mga Kristiyano na iba. It's a misunderstanding, of course, but half of it is also we are to blame because of the kind of relationship that we make with people, the kind of approach that we do to them. And pag kinumpara natin kung paano nakitungo si Jesus sa mga tao in His life, kung ano mga itinuro niya sa teachings niya, it's very different. And there's no love like the love of Jesus. It's sweet and wonderful. Yun sana ang maibalik na pagtingin ng mga tao pagdating sa Christian faith. And syempre, personally, sa atin, kung paano natin kinikilala si Jesus, kung ano mga katuruan niya, this should shape our life. At ito dapat yung sentro ng devotion natin sa Kanya. No matter how you express yung personal devotion mo sa pagbabasa ng Bible, sa pag-aaral ng salita, sa pakikinig sa Kanya daily, pag-reflect, pag-meditate, pananalangin, kung ano pa may mga bagay na mahalaga na ginagawa, when you relate with Jesus personally, that should be a wonderful reminder that our faith is based on Jesus and His teachings. Now with that, mga kapatid, anyahan ko po kayong tumayo sa pagbibigay galang to stand in reverence to God's Word na babasahin natin at pagbabasehan sa ating mensahe sa umagang ito. At makikita po natin ito sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 4. Mga taga-Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4. Hebrews chapter 1, verses 1 to 4. At hayaan niyo pong basahin ko ito mula sa New American Standard Bible. At ang sabi po ng sumulat nito, God, after He spoke long ago to the fathers and the prophets in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much better than the angels, as He has inherited a more excellent name than they. Makakapo na po tayo, mga kapatid. May the Lord bless us with His word. Now, itong Hebrews ay sinulat ng isang pastor. Tradition says si Apostol Pablo, pero many evidence says otherwise na this is still an anonymous author sa ngayon. And the point is that this is a wonderful reminder for us. Dahil itong message na ito, parang sermon nga ito. Itong letter na ito ay ginawa to remind, to strengthen yung mga Christians, mostly Jews at that time, to remain sa pananampalataya kay Jesus. Kaya nga you will be reading some parts sa chapter 6 na strong reminder sa mga umaalis, or sa mga nagdududa, and sa mga hindi talaga nakabase yung pananampalataya nila kay Jesus. And that's why you read sa umpisa pa lang, ganito exactly yung wordings. Pinapaalala ng author na ang basehan ng kanilang pananampalataya ay si Jesus. Now, let us also be reminded na hindi ito bagong pananampalataya for them. They are not atheists turned Christians. They are God's people as Israel, na nakilala nila si Jesus bilang katuparan ng kanilang pananampalataya. Katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanila bilang Israel. And now, they realize that this Jesus is not just any other king or Messiah. He is the King of all.
and all nations can come together to believe and worship in Him. Worship Him. So ganun yung kahalagahan nito, no? And very cosmic yung pagpapakilala kay Jesus dito. Cosmic meaning hindi lang tungkol sa isang bansa. Hindi lang tungkol sa isang individual o grupo ng mga tao o relihiyon, o hindi nga lang din grupo ng mga bansa na magkakaalyado kundi when the author described who Jesus is, he talked about the universe. Talked about sa pagkakaunawa nila back then about what the heavens and the planets look like. Now, itong binasa natin, it serves as an introduction to the whole letter kasi nga napakahalaga nitong letter na ito. And it teaches two very important things na dalawang bagay lang mga kapatid. Kung si Jesus ang basehan, anong tungkol sa Kanya ang dapat nating laging pakakatandaan, pag-aaralan, magpapakalalim at magiging influence ng ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. It's just two things. Dalawang W. His word and His worth. His word and His worth. Ang Kanyang salita at ang Kanyang halaga. His word and His worth. Pero para sa ating mensahe sa umagang ito, medyo ibabaliktad natin sila. Unahin natin yung His worth. The worth of Jesus. Yung kahalagahan ni Jesus. Napakahalaga nito sa ating pananampalataya dahil dito nakalagay kung sino siya, kung paano dapat siya sambahin, sundin, na nagmumula doon sa kung sino talaga siya. The way that we follow someone based on his identity. Diba? Kung sinungaling ang isang tao, hindi mo siya masyadong pagbibigyan ng pansin. Kung ang isang politiko ay kilalang kurakot, baka hindi mo na siya iboto next time. Sana. Kung ang isang boss ay tamad-tamad naman at mahilig mang abuso ng mga employees, baka pwede ka na mag-resign next fiscal year. Kumbaga, it is based on that person or kung sino yung basis ng organisasyon o ng faith mo, nandun din yung response mo as an obedient disciple or employee or kung ano man. But in our case, as a disciple of Jesus, who is this Jesus? What is His worth? Ang sabi sa verses 2 to 4, in the last days, itatranslate ko siya siguro hindi rin sa ang Biblia, kundi itatranslate ko siya as is sa Tagalog, how I speak, para mas common sa atin. Sa mga huling araw ay nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak, na siyang Kanyang itinalaga bilang tagapagmana ng lahat. At sa pamamagitan nitong anak na to, na si Jesus, ay ginawa niya rin ang mundo. Siya ang pagsinag ng kaluwalhatian at ang eksaktong presenta o represent ng Kanyang pagkatao, ng Kanyang kung sino man ang Diyos. At siya ang may dala, may hawak ng lahat, all things, gamit ang Kanyang salita ng Kanyang kapangyarihan. At nung siya ay matapos magbigay ng paghuhugas ng ating mga kasalanan, ay umupo siya sa kanang kamay ng Diyos. Majesty on high ang pagkakadescribe dito. At dahil siya ay masigit pa sa mga anghel, ay may minana siyang mas dakila pang pangalan kaysa sa kanila. And ganun siya din-describe. Pero kapag naiintindihan mo yung Old Testament at yung konteksto nila, napakalaman talaga nitong sinabi ng author nito sa verses 2 to 4. This is a very loaded passage about Jesus. Sabi ko nga dito, enough to write a small book or an introduction to a theological study of who Jesus is. Pero syempre, sinamarize na siya ng author just to emphasize who Jesus is. And there are at least 3 big things about Jesus na nakakahon dito sa napakalalim na description.
Napanood nyo na ba kung paano ipinapakilala yung mga dating mga leaders? Ah, para sa mga 18 above, kung nakanood na kayo ng Game of Thrones, or kahit yung mga Vikings lang siguro ng mga movies, yung pag pinapakilala yung isang hari, the son of ganito, bearer of ganito, bearer of truth, carrier of the sword na ganito. Ang daming description, and it sums up kung gaano kahalaga yung taong yan. Pag pinapakilala siguro yung isang peasant, he's just a farmer boy, gano'n. Pero kung dakila sa presensya ng panahon nila, ganito pinapakilala. No, it's just like that, ganito yung pagkaka-describe sa kanya dito. So there are at least 3 things na malalaman natin dito. Una is that He is the eternal Son of God. Siya ang anak ng Diyos na nag-i-exist mula pa man noon, ngayon, at sa walang wakas. Magpahanggang kailan pa man. Eternal. Meaning, si Jesus is not merely a prophet or any messenger that Israel or the world has ever known. Dahil maraming confusion at that time. And even until this point, marami parang confusion kung sino si Jesus. Ano ba talaga siya? Sino ba talaga siya? Even Muslims believe in Jesus. Do you know that? Kinikilala nila si Jesus. But they don't see Jesus as this, the eternal Son of God. They know Jesus as a prophet. And they know, sa end times nila, they know na babalik si Jesus. Some, actually millions of Muslims, hindi lahat kasi marami-rami ring sekta-sekta yung mga Muslim. But there is a sect, a Muslim sect na around millions, sobrang dami din, millions din of followers, and they believe that Jesus also will come back. And at that time, meron din siyang gagawin. Meron siyang papel sa end times view nila. And so, even in so many people these days, there's a confusion of who Jesus is. But this passage reminds us that He is the eternal Son of God. Bakit natin nasabi yun? Because dito sa verses 2 to 4, ang daming description dito, na masasabi natin, ay hindi to tao lang. Hindi to basta propeta lang. He is the Son of God, the one who comes directly from God and who shares the same divine nature with the Almighty God, Almighty Father. He comes from God, from the Father, nanggagaling siya sa Ama, and kagaya siya ng Ama na Diyos. Shares the same divine nature with the Almighty Father. And yes, ang daming confusions dito. And yes, okay lang na mahirap magagap itong description na ito. And it should be. It should blow our minds. Sabi ko nga din last time, at na-share ko nga ito sa isang kausap ko na nagtatanong about Jesus being God, the Father being God, being Lord at the same time. Para silang Lord, para silang God. So, ano ba talaga? So, it should blow our mind. It should blow our mind. Our categories should be confused because that's who He is. He is divine, He is unique. That's what makes Him holy. Kasi hindi mo siya mayahambing sa kahit na sino. Pero dito rin sa verse 2, sinasabi doon na si Jesus daw is the appointed heir of all things, tagapagmana ng lahat. That makes Him actually yung ginagamit na Son of God. That's partly what makes Him the Son of God. Anak ng Diyos dahil siya daw ay tagapagmana ng lahat ng bagay. Because of what Jesus has accomplished as the Messiah, the Father put all things under His authority. Dahil sa lahat na napagtagumpayan niya bilang Messiah, ano ba yung Messiah? Review lang tayo saglit. Yung Messiah yung inaantay ng Israel. Inaantay na pinangako sa kanila sa Old Testament na maraming gagawin na mga bagay, maraming tutuparing mga pangako para maibalik muli sa Diyos ng Israel at magkaroon ulit sila ng paghahari ng Diyos. At nagawa yun ni Jesus. And because of that, the Father put all things under His authority. Ibinigay sa Kanya lahat ng kapangyarihan. In fact, itong picture na ito ay mababasa natin sa Daniel chapter 6 and 7. Itong picture na ito.
So, he received the power and authority from God, the Father. And then sabi din sa verse 2 din na through Jesus, God made the world. God made the world. Itong world na ito na binanggit dito is not necessarily yung ano lang, yung planets lang, ano? Although it includes that kasi kasama siya. Yung word dyan na world sa Greek, it means ages. Yung kapanahunan kasama yan. So pati mga kultura, mga ugali ng mga tao, kasama dyan. Ano? So hawak niyang lahat yan. Here and in other passages sa New Testament, tinuturo sa atin na kumikilos si Jesus during the creation of the universe. Kaya nga sa verse 10, kung umabante ka lang ng konti sa iba pang mga verses, pinapakilala doon that Jesus is the creator. So, kung naalala niyo po, sino bang may likha ng mundo sa Genesis? Di ba si God at work with the Spirit of God? Hindi binabanggit si Jesus doon. Pero pagdating sa New Testament, the people who knew Jesus, na nakarinig ng pagtuturo ni Jesus, na-realize nila, natutunan nila, na itong si Jesus pala ay Diyos. At siya ay manlilikha. He was also at work during the creation of the universe. He is also at work even now, upholding the universe. At yun naman ang sinasabi sa verse 3, that He upholds everything by the word of His power. Paano nga nilikha ng Diyos ang mundo sa Genesis chapter 1? He said it. Diba? Nagsalita lang siya. He spoke by His word of power. So ganito dinidescribe si Jesus Christ. Sinusustain daw niya, hinahawakan, pinapangyayari ang lahat ng bagay by His word. By the word of His power. So, this author is making Jesus equal with the Father that he is mentioning here. You know? The Greek word for uphold, yung uphold na yan, it carries the idea of making things happen because ang tense niya para sa mga English geek dito ay it's in its present participle active tense. No, hindi ko na alam kung ano ibig sabihin nun. De joke lang. It means that Jesus is making things keep on happening. No? Hindi lang niya pinapangyayari, mini-make sure na ginagawa niya ang lahat para nagtutuloy-tuloy ang mga pangyayari. He's making things keep on happening by His word of power. That's a very clear reference to the Genesis creation story. And so kumbaga parang dito pa lang sa umpisa, dinidikdik na sa atin ng author, ano ba yung worth ni Jesus para pakinggan mo siya, para sundin mo siya? He is God. Siya ay tunay na Diyos. Kagaya ng kinakanta natin. And He is, sabi din sa verse 3, He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. The radiance of His glory and the exact representation of His nature. Ang tindi, no? Parang pag nakita mo nga naman siya, nakita mo na ang Diyos. The way na kiliname niya. I am the Father. I and the Father are one. Hindi niya sinasabing, I am the Father. Sinasabi niya, I and the Father are one. Sinasabi niya, when you see me, nakita mo na yung Ama. He's the exact representation of His nature. It secures the idea na si Jesus lamang o siya lang talaga ang nag-share ng glory and nature with the Father. Alam niyo yung mga seal sa panahon na yan, yung siniseal sa letters dati. Ngayon may mga gumagawa pa rin yan, pero para sa mga enthusiasts na lang kasi kahit ngayong email ngayon luma na eh. Diba? Pero sa panahon nung snail mail pa, and even sa panahon nila na wala pang post office, talagang
literal na tao ang naglalakad para ipadala. May mga selyo ang kanilang mga letters, mga liham. Ano? At yung seal should be the exact representation. Yun ang language na ginamit dito. He is the seal of God. His approval is with Him, with Jesus. Na kapag pinakinggan mo binasa mo yung sulat na pinadala sa'yo na may selyo, you hear the author na nagpadala ng sulat. You're supposed to listen to him. No? Kagaya nung nabasa ko kanina, yung may picture kasi kanina ng mga pamangkin ko na mga babies, si Kisig tsaka si Kaden. Tapos meron kaming tita sa Samar na sobrang nanggigigil lagi sa mga baby. At talagang kapag nahawakan niyo yung baby, ay pagsisisihan mo na pinahawak mo sa kanya. Kasi lalamutakin yung mukha. Kasi kahit na ayaw mo pang mangyari yun, wala na kasi sira na yung mukha ng baby. I mean, mamumula na yung mukha ng baby kung kukurutin niya yung mga hita. No? At nung nakita niya yung picture na yun ni Kaden tsaka ni Kisig, talagang nagsalita siya, ay, ganyan. Hindi ko na maano kasi Bisaya yung pagkakasabi niya eh. Pero nung nabasa ko yung comment na yun, dinig ko yung boses niya. Dinig ko yung boses niya. Si Auntie Indit para sa mga kamag-anak ko. Dinig ko yung boses niya. Parang ganun, yung na-imagine ko dito sa exact representation na kapag nabasa mo si Jesus, naririnig mo mismo si God, the Father. Na, may term tayo dyan sa internet, images you can hear. Parang nakikita mo lang yung picture, alam mo na yung tunog. So parang nakikita mo lang si Jesus, narinig mo, nababasa mo lang yung salita niya, you're actually hearing God. You're actually seeing God. He is the exact representation. Na yun actually yung next point natin, pero mamaya pa yun yung next point. So He is the eternal Son of God. Second, He is also the Savior, exalted Savior King. He is the exalted Savior King. Take note, not just the Savior or not just the King, He is the Savior King. Sabi dito sa verse 4, when He had made purifications of our sins, He had made purifications of sin, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So, tapos na. Nakagawa na siya ng paraan para mahugasan ang mga kasalanan when He had made purification of sins. Dahil sa kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay ng muli, sa kanyang obedience, sa kanyang perfect obedience sa Panginoong Diyos, complete obedience. He had made a sacrifice and purified all those who believed in Him are now purified of sins. And so, dahil daw dyan, God made Jesus the King of everything. He sat down at the right hand of Majesty on high. Alam niyo yung kapag na-accomplish mo isang bagay and then sabihin ng tatay mo, anak, uupo ka na dito. Tapos na nagawa mo. Parang pinagpapahinga ka ng tatay mo. But that is not to say na yun lang yun. But there's honor in it na accomplish mo yung isang bagay na in-acknowledge ng tatay mo, and then He is now going to reward you. And this is the language na ginagawa dito na nagawa ni Jesus ang bagay na ipinapagawa sa kanya ng kanyang ama to save. And Jesus is now sitting at the right hand of the Majesty on high. Now, ano tong klaseng pag-upo? Of course, may language din dyan na nire-refer, which is about royalty. To sit on the right hand of the Majesty on high is just the other way of saying, I'm giving you authority over all things. Parang sinabi ng Diyos, ikaw ay gagawin kong hari. He sat down at the right hand of the Majesty on high. Very similar to sa sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, na sa ngayon, si Jesus na talaga ang naghahari.
And kapag na-defeat na ang lahat, He will give the authority back to the Father sa dulo ng panahon. But right now, all authority has been given to me, sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 28. And this is the same language, He sat down at the right hand of the Majesty on high. After niyang magligtas, kinoronahan siyang maging hari. But this is not about chronological order, Kasi even pa man namatay si Jesus, ginagamit na ni Jesus tong language na to that He has given me all authority. And then, nung nag-resurrect siya, sinabi niya ulit yun. All authority has been given to me. So, it is no longer just yung chronological order na kailan ba siya naging hari? Nung namatay, nung isinilang, nung gano'n. Kahit nung isinilang pa lang, pinuproklama na siyang hari. But the point is, Jesus' mission is to save because He is King. He is mighty to save because He is King. He is the Savior King. And He has done no other one could ever do. To provide salvation for the whole world. He is much more superior to angels. Na ang mga anghel ay sobrang kinakatakutan at nire-respeto ng mga Hudyo ng time na yan. And kaya sabi sa verse 4, He has become much better than the angels. He has inherited the more excellent name than they. Jesus is the eternal Son of God and the Father exalted Him as a Savior King. Siya yung eternal Son of God and He is the exalted Savior King. And of course, hindi natin yan ma-process lahat yan sa ganito lang at habang nagsasalita lang ako. But if you remember who He is, eternal Son of God, exalted Savior King, and you will continue to ponder on that and reflect and sa pagbabasa ng salita, makikita niyo yung mga katotohanan na ganyan. But it should result to, knowing these things should result to this, that He is not worthy, He is not just worthy of all praises, yung bang parang inaawitan mo lang siya, but He is worthy of all our focus, or ano ba plural sa focus? And faithfulness. All our focus and faithfulness. Of all our attention and our actions. Kaya nga, it matters so much sa personal devotion natin because it talks about yung kahalagahan ni Jesus. And you don't have to understand everything all at once. What it means that He is the eternal Son of God. What it means that He is the exalted Savior King. But just know na may dalawang pinahalagahan dyan. He created everything and He is sustaining everything right now. That's Him being the eternal Son of God. And pangalawang bagay is that He saved us from sins and He is King. What it means to you, sa ngayon, yun, pwede mo nang umpisahan yun. Siya ang aking tagapagligtas. Siya ang aking Panginoon. Siya ang aking hari. At kahit na hindi ko man siya kilalanin na ganon, siya pa rin ang may gawa ng mundong ito. Siya pa rin ang may likha at may hawak ng mundong ito. Alam niya ang lahat na nangyayari. Alam niya kahit yung mga maliliit na mga pangyayari. In fact, alam niya yung mga trends, ang mga uso. Alam niya yung mga balita. Alam nga niya bago pa mangyari ang mga yun Because He is the creator of this universe. So that's His worth. Mahalaga na ang sinasamba mo, personal devotion na ibinibigay mo, ay kilala mo yung kabigatan ng ni Jesus, ng Diyos na yan. And then, that's the worth of Jesus. Punta na tayo sa second point, the word of Jesus. Dapat nga hindi magkahiwalay ito Dapat matik to Na kapag alam mo yung kahalagan ng isang tao, sinusunod mo na agad yung kanyang salita. Di ba? But pinapahalagahan pa rin dito Sabi dito sa verse 1 and 2, God
After he spoke long ago to the fathers and the prophets in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in his Son, whom he appointed heir of all things, through whom also he made the world. Pinapahalagahan dito sa passage na to na sinasabi dito na kung sinasamba mo ang Diyos, lahat naman kayo nandito, di ba? Sinasamba natin ang Diyos. Kaya tayo nandito. And pag nilawakan mo pa yung crowd, isama mo pa yung bliss. Siguro safe to say around 90% ang magsasabi na sinasamba nila ang Diyos. Pag in-include mo na yung buong Pilipinas, I'm pretty sure mga around 60 to 70% will say sinasamba nila ang Diyos. Pero when we ask, sinusunod mo ba, pinapakinggan mo ba yung kanyang salita? Siguro bababa na yung percentage na yun sa buong Pilipinas. O kahit sabihin natin sa evangelicals pa lang, ng Philippine Evangelical Community. Kasi sa panahon nila, ang kausap dito ng author na to ay ang mga Hudyo. And pinapaalala niya, itong mga Hudyo na to na naniwala na kay Jesus, yung kahalagahan ng pakikinig kay Jesus. Kasi let's not forget that ang Bible na dala-dala na is the Old Testament that we have. They don't have the New Testament. So, ang sinasabi ni author ng Hebrews, noong unang mga panahon, God spoke to us in the prophets, itong hawak-hawak yung Bible, in many portions and in many ways. But in the last days, He has spoken to us in His Son. So, ang sinasabi dito ng author ng Hebrews is not that baliwalain niyo na yung Old Testament, tapon niyo na yan, kasi nandito na si Jesus. Hindi. Actually, pagdating nga dito sa sa New Testament, si Paul mismo nagsasabi, itong Old Testament, itong inspired by God, ito yung useful para sa ating pananampalataya. Yung Old Testament. And then pagdating ni Jesus, actually, hindi pagdating ni Jesus kasi nauna si Jesus, yung kay Jesus mismo, pag pinakinggan mo siya, kapag nagtuturo siya tungkol sa Kanya, anong ginagamit niya? Yung Old Testament. From the law of Moses to the prophets, to the writings. Yun yung sinasabi sa Luke chapter 24 at yun din sinasabi sa Acts chapter 28. Sa mga dulong writings ni Luke. Kung papaano nangyari yun, ibig sabihin na Jesus is the fulfillment of the old revelations. Meaning, ang Old Testament are seasons 1, 2, 3, and season finale, chapter 4, or season 4, ang New Testament. Actually, hindi pa nga finale kasi nandito pa tayo. Pero sa pagko-communicate ni God through the Bible, parang ganon. Sino dito nakanood na ng Squid Game, season 2? Hindi pa yan yung finale, tama? So, nasa Old Testament pa lang kayo. Inaabangan niyo ba yung New Testament? Parang ganun siya. Just to understand yung perspective ng mga Hudyo when it comes to reading the Bible, the history of their faith, and the fulfillment of their faith when Jesus came. Na kumpleto ang kanilang pananampalataya pagdating ni Jesus. It doesn't mean na baliwala na yung Old Testament. It only means na patotohanan pa nga yung Old Testament. It means na yung laman ng Old Testament nagkatotoo dahil kay Jesus. He is the fulfillment. This does not invalidate the Old Testament with its laws, prophets, and writings. No, on the contrary, Jesus is the fulfillment of all of them. Sabi niya, you search the scriptures, ako yung tinuturo niya. Sabi niya sa mga disciples niya nung hindi pa nila alam na nag-resurrect siya. Anong nalaman nila na nag-resurrect siya? Sabi niya, di ba, ano itong tinuturo ng Old Testament? Ganito di ba ang mangyayari sa akin? So, he is actually the point of the Old Testament.
the identity and teachings of Jesus are actually based on the Old Testament. In fact, kapag binasa natin yung Old Testament with a sympathetic reading, yung hindi mo lang siya iisipin na para bang mga kailangan mo lang i-memorize or mga stories na hiwa-hiwalay mong babasahin at tapos parang uungkatin lang kapag may pangailangan ka. Kundi isipin mo siya na parang it's part of the history of Israel. And there's one big story that develops into a wonderful story that waits for the Messiah. The identity of that Jesus is being described hanggang sa pagdating niya. One big story that reaches to Jesus. And malaking bagay yun sa devotion natin. Kasi pag binabasa natin yung Biblia, mas naintindihan pala natin na yung salita ng Diyos ay hindi parang mga hiwa-hiwalay na mga salita. Na parang dictionary na ginagamit natin sa Scrabble. Na dictionary. Kailan mo lang siya huhugutin kapag may gusto kang ma-define. Kasi ngayon sa Google na kasi ako nagtatanong eh. Kung anong meaning ng ganito. Pero dati yung dictionary talagang bubuksan natin. Bubuklatin natin pero bahala ka na magbuklat kung saan yung gusto mong pangailangan. But the Old Testament is actually a developing story. And the final season, the final revelation ay si Jesus. Kaya yun ang pagkaka-describe sa kanya. He spoke long ago, sabi ng Hebrews chapter 1 verse 1, and the prophets, and in many portions, in many ways. At in these last days, He has spoken to us in His Son. All of God's promises, mga kapatid, lahat ng mga pangako ng Diyos, lahat ng plano ng Diyos, in fact, lahat ng mga stories sa Old Testament are now being fulfilled in Jesus. Meaning, kung anumang mabasa mo dyan na kwento sa Old Testament, anumang mabasa mo dyan na kababalaghan sa Old Testament, see that in the light of Jesus. Now, here's one example, mga kapatid. Very political, pero I want you to reflect on this. Whatever is happening around the world, around the globe, tapos ikakabit mo yung pangalan na Christianity. When you go to the Old Testament to justify the things na ginagawa ng mga tao, do not forget Jesus. Because He is the fulfillment of all those things na binabasa mo sa Old Testament. Pag binasa mo sa Old Testament, baka ma-justify mo yung violence. Pero pagdating mo kay Jesus, lagot ka. Kasi Jesus does not tolerate violence. In fact, Jesus teaches you to love your enemies, to turn the other cheek, to give your extra clothes. This is important because pagdating dito, nagchachapsoy ang mga Kristiyano eh. Maghuhugot ng mga passages here and there. It's as if si Jesus sumasantabi muna. But if you read Jesus as the fulfillment, He is the last. In the last days, God has spoken to us through Jesus. Then we see everything in the Bible towards the teachings of Jesus. And we interpret what's happening around the world according to the teachings of Jesus. Kung nahihirapan tayong, kumbaga, i-interpret yung mga pangyayari, kasi ganito, Kristiyano yan, ganito, ganyan. No. You go to Jesus. He is the basis of our faith. Tugma ba yan sa teachings ni Jesus? Would you rather believe in a certain person or a certain group or certain theology versus Jesus and His teachings? So that's one practical example kung paano natin ina-apply yung salita niya ngayon. That's why I'm saying kanina na kahit pa mga nag-claim na Christian, magtitinikling dito pagdating sa ano ba yung basis ng ating pananampalataya. Basis ng ating devotion, basis ng ating judgment sa what's right and wrong. It's Jesus. And kahit na bumalik tayo sa Old Testament, ititrace mo pa rin yan papunta kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus, ako yung fulfillment ng lahat ng yan. Whatever was said before, siya yung katuparan at katunayan. So all of God's promises, plans ha? Pati plano ng Diyos, hindi hiwalay kay Jesus yun. In fact,
na fulfill kay Jesus. Kasi there are other Christians who think there are other groups of people na may separate na plano ang Diyos. Na parang may hiwalay mo yun kay Jesus. If it is anything from the Old Testament, it's anything that can be connected to Jesus. It's everything pala that can be connected to Jesus. Because Jesus is the final word, the fulfillment. Hindi mga inventions, of course. Hindi mga random religious things. No? Hindi mga hyping up the Bible things out of context. And I actually came from a perspective dati na sobrang taas ng tingin ko sa Biblia to the point na hinahanap ko si Jesus sa lahat ng pahina sa Old Testament. Na pinipilit ko na nandun si Jesus sa lahat ng stories and ng Old Testament na hindi naman yun yung purpose ng authors. So sometimes madadala ka to a certain invention of how we read the Bible, but not really dun sa kung paano sinulat ang Bible. But Jesus is the final word. Final word. Season finale. You can watch 1, 2, 3, of course. But if you haven't watched season 4, season finale, then hindi mag-make sense yung 1, 2, 3, di ba? Alam niyo yan? Alam niyo ba yan? Kasi marami akong pinanood na hindi ko pinanood yung last season, so hindi, parang nakahang, di ba? So parang ganun yung Bible na. When you don't go to Jesus with all what you believe, you are not in the final state of your belief. And it also makes sense kasi it should also be a wonderful reminder kasi marami ding mga groups of religious people who read the Bible na i-interpret nila yung Bible as ka-level lang talaga ng lahat. Parang ganon. So, maraming mga teaching sa Old Testament na literally ginagawa pa rin nila. Literally. As in, literal. Hindi siguro 100% kasi kung 100% baka mahirapan silang mabuhay ng maayos. Pero tinatry nilang sundin talaga word for word yung sinasabi sa Old Testament. And it would not make sense when you realize that Jesus is the fulfillment of all. Dito nga sa Hebrews sinasabi na yung araw-araw na pagsasacrifice ng mga tao, that's in the Old Testament, wala na. Dahil Jesus made the greatest sacrifice, the final sacrifice, once and for all. So, yung mga nagliliteral pa sa Old Testament, magsasacrifice. Pero pag nakita nila that Jesus is the final word, Jesus is the ultimate sacrifice. Jesus is the one we believe in to wash our sins away. It's for us to go to the Father for grace, to the throne of grace. Sabi rin yan sa Hebrews. So, and at the same time, it also means that Jesus, kung siya ang final, pero alam naman natin na wala pa tayo sa katapusan talaga, we're still in this age, na wala pa si Jesus. There's still something to look forward to. It also means, dahil meron ng nabuong word, basihan, it also means that Jesus is the beginning of a new movement. The beginning of a new movement. In fact, a revolution. From anticipation to application. Sa pag-aabang sa Kanya, sa pag-asa sa Kanya, at sa pag-apply ng mga Kanyang sinasabi at kautusan. The work that Jesus has done, the teachings that He has given, His worth identity that was revealed to us, it leaves us a great challenge about how we can respond as faithful followers. That's why sinasabi ko nung umpisa na ang personal devotion natin, anong klaseng personal devotion ba ito that will radiate, that will manifest, that will be fruitful just like yung puno na sinasabi sa Psalm 100 nung message natin last Sunday. It is not a kind of faith na magtatago. It is not a kind of faith na pag naghihirap ng mga tao sa paligid, inuuna mo lang ang sarili mo. Basta ako ligtas. Basta ako banal. Basta ako religyoso. Basta ako nananalangin.
Bahala na kayo dyan. It is not the kind of faith na gumuguho na yung paligid, o kaya bumabagsak na yung Pilipinas, kasi ikaw wala kang paki. This is not the kind of faith na yung kamag-anak mo, kaibigan mo, naghihingalo na, kasi ikaw wala kang paki. This is a personal devotion that will lead you to live like Jesus. To live like the one you're following, the basis of our faith. A great challenge how we can respond as faithful followers. So, movement siya. It's a new movement. No? From personal devotion, it will lead us to move, to do things, to act. Ano? And it's actually a wonderful picture pag binasa mo yung Acts. Kasi kaya siya tinawag na Acts. Kasi yung mga gawa yun ng mga apostol, nung na-encounter na nila si Jesus, eventually, kumalat sila. And this is not just about converting people, na parang nagsisalta lang sila, tapos na-convert lang yung mga tao. If you read Acts, it's not just like that. It's actually a movement talaga. It's a kumbaga, social engagement, political engagement even. Pag binasa mo yung Acts, may mga ginawa pa nga si Paul ng mga maniobra that involves even the emperor of the Roman world at that time. So it is a personal devotion na kapag nakilala mo at nakabase talaga ito kay Jesus, it is powerful. Not powerful na susundin ka ng mga tao, but powerful because of the unique ways of Jesus through humility, service, and sacrifice. And all because of love that will lead you to be a good impact sa paligid mo. And before I end, I will leave just a few points as a reflection dito. That our faith is actually a response sa kung paano pinapakilala si Jesus. So therefore, mga kapatid, as part of our personal devotion, we must read the whole Bible. Not just read the whole Bible. Many people are doing that. But read the Bible through the lens of Jesus' teachings and His accomplished work. Babasahin mo yung Biblia sa pamamagitan ng turo ni Jesus at ang kanyang natapos ng mga gawa. At syempre, yung mga pangako pa na pagdating niya. We use that to read the Word and to read the world. Tama? Kasi binabasa din natin ng mundo Ini-interpret na natin ng mundo. And if you don't use Jesus to read the world, then baka magtitinikling tayo sa Bible. Or baka hindi na natin babasahin yung Bible kasi irrelevant na siya. Anong sinasabi dito sa Leviticus? Nagugutom na ako. Anong sinasabi dito sa Exodus o sa Deuteronomy? Anong sinasabi ni Isaiah? Parang may bago na namang virus. Ang kinalaman ng mga tong Old Testament na to. So, you will really think that the Bible is irrelevant if you don't use a Jesus filter in reading the Word and in reading the world. Pangalawa, we must treat the teachings of Jesus and His early disciples as guiding principles of our faith and obedience. The New Testament is there. Hindi natin babaliwalain yung Old Testament. The Old Testament is the one that introduced who Jesus really is. Yun yung basihan ng identity ni Jesus. Ganun pinapakilala si Jesus. But ang New Testament naman ang nagde-define sa atin how to obey and to live out this fulfilled faith ng Old Testament. So, ang ating mga guidelines ay si Jesus at ang kanyang mga disciples. So, if we read the Bible that way, hindi natin babalawain tuloy yung Old Testament. Papahalagahan natin yung Old Testament. Why? Kasi yung mga nagsulat ng New Testament, ang Biblia nila ay Old Testament. But you now see the New Testament in a new way. Na this is something seen through Jesus. And yun na yung guiding principle natin. Pangatlo, we must hold the good news of Jesus, yung mabuting balita na
that Jesus is the King who is mighty to save and restore as the compelling force that it will encourage our neighbors to behold God's revelation and humanity. Yung pagiging hari ni Jesus na nagliligtas at nagre-restore, meaning actively kumikilos sa pagliligtas at pagpapabuti ng ating paligid. Kahit regardless of what the condition of the world, broken man siya, pasama ng pasama, but the good news of the gospel is that Jesus is King, that He is saving, He is bringing good things through His kingdom, and yun dapat ang nasasaksihan ng ating mga nasa paligid. The personal devotion will carry out a public engagement that will make other people behold the glory of God. Yes, sasabihin nila, God is true and God is still speaking through Jesus. And I've seen that because of His followers. Number 4 and last, if we are grounded on Jesus as our sure foundation, our basis, our foundation sa ating faith, we can carry out fresh expressions of God's victory and goodness in this ever-changing world. Mahalaga to. Alam ko lagpas na, pero let me just expound on this. Kung nakaangkla ang ating pananampalataya kay Jesus as our sure foundation, then pwede tayong gumawa o kumilos o ipahayag ang tagumpay at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Fresh expressions in an ever-changing world. Why? Because that's what the New Testament showed us. The New Testament showed us that the God of this world, of this universe, Yahweh, na dati, ingat-ingat silang banggitin yung pangalan, yung Yahweh na binanggit ko, ingat silang gamitin. Na ang daming restrictions, ang daming limitasyon. But when Jesus came, sabi, when Jesus came, the Spirit also will anoint men and women. And fresh expressions will flow ng ating pananampalataya. Itong pag-attend natin ng Sunday service, this used to be a fresh expression. First day of the week, it's a fresh expression ng mga Kristiyano nung una pa lang ang Christianity. And then eventually, nung kailangan na nilang mag-gather, isa sa mga creative expression nila is manambahan sa mga catacombs or sa mga kung saan may mga tapatago. Kasi kailangan nilang mag-innovate. Fresh expressions. Yung mga kanta na sinasabi nila na, mga bagong kanta na ngayon, gusto natin yung mga himno. Yung mga himno noon, fresh expressions din yan. What am I saying here, mga kapatid? The world is ever-changing. AI technology is ever-changing. In fact, there will come a time, mga kapatid, karamihan na nakikita niyo ngayon sa Facebook, AI na ha. Huwag kayong basta-basta maniniwala. I even saw a video of supposed to be yung sunog sa California and it's all AI. At sinishare ng mga kakilala ko. Ay nakakahiya lang mag-comment na, sorry, AI po yan. But there will come a time na wala ka na makikitang AI sa internet. Why? Kasi hindi mo naakalaing AI. Lahat yun fake na. I'm part of this group na inoobserbahan ko kung paano gumagaling yung mga computer geeks gumawa ng mga tao na halos hindi mo na matukoy kung AI o hindi. Dati madaling sasabihin mo walang soul yung mata, di ba? Madaling mabat. Ngayon hindi na. Ang gagaling na gumawa ng AI. Now that's just one example of how fast this world is changing. And even yung geopolitical status ng mundo, yung pag-aagawan ng mga territories,
pati yung Greenland, pinagkakainteresan na dati pinapabayaan lang. Why? Because part of climate change. Na yung mga conservatives dati, ayaw pakinggan yung climate change. Pero ngayon na natutunaw na yung Greenland, dahil sa climate change, conservatives are wanting to gain Greenland, wanting to benefit from a disaster. I am saying that the world is fast changing in all aspects of our lives. Technology, political, social, mental even, and lahat ng pangyayari sa mundo. What does this changing world tell us when we read it with the lens of Jesus' faith? It means that our devotion, our faith, also needs fresh expressions, mga kapatid. Fresh expressions. If we need to worship in a different place, that's a fresh expression. If you need to sing a different genre to God, that's a fresh expression. Kasi sabihin nila, there's a regulative principle sa pagsasamba. Regulate nyo si Jesus at ang followers niya sa Colossians who sang songs, hymns, and whatever na sinasabi sa Colossians chapter 3, verse 17. Anything, if it is done, sa ating tema, in the name of our Lord, then it can be a worship, a devotion, a faith, freshly expressed. Natawa nga ako kasi one of my closest friend ngayon, ina-assume ako as one of the promotor ng fresh expressions of faith. Sabi ko, paano ka naging fresh expression of faith? Pag nakita mo yung aming chapel, hindi siya ganun ka-fresh expression of faith. Pero innovative siya. Innovative. Kasi people will not understand exactly what we are doing here. Pero this is innovative. This is creative expression of our faith in a way na kailangan natin mag-contextualize. And people around the world are saying that sa China, diba? China, maraming ayaw sa China, pero China is one of the fastest evangelized nation these days. Now, one day, ito na talaga yung maging mas Christian na bansa. Ang laki pa ng China. Paano nangyari yun? Napakahigpit ng China. Paano nangyari yun? Ang kakaiba yung perspective ng China sa bagay-bagay. Maybe, dahil ang mga Kristiyano doon, underground, are forced and at the same time encouraged by Jesus to create fresh and innovative expressions of their faith. Minsan, dahil sa persecution, mas nagiging creative ka and nag-iisip ka ng mga ways. Kapag malaya, nagiging stagnant. Like sa Pilipinas. Diba? Pero kapag may pressure, nagiging creative. The same way, kung bakit kumalat ang Christianity pag binasa mo sa Acts, ano ang naging cause? Immediate cause? Gutom, taghirap, persecution. Antayin pa ba natin yung mga bagay na yon para maging creative tayo sa expressions natin? Mga kapatid, our personal devotion is private. Tama yun. Focus on it. We must focus on it. And the worth of Jesus and the word of Jesus are very important. But these things, the word of Jesus and word of Jesus, will not cause us to remain private citizens. It will force us, encourage us, empower us to be creative and innovative in expressing it in many ways. And some of you guys are actually doing it. Sa work nyo, sa pag-aaral nyo, sa businesses ninyo, and even sa pagmamanage ng inyong mga pamamahay. And may God continue to bless you with His wisdom sa pag-express ng devotion nyo sa Panginoon from His Word to this world. God bless us all and salamat sa Panginoon sa kanyang salita sa umagang ito.